Ayan, muli. Ito po muli yung lingkod, si Boyet. Ay muling nagbabalik para sa maikling programa na ating tatalakayin. Pero syempre, bago lahat mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga follower, gayon din sa ating mga viewer. Sa mga kayong panig ng ating bansa naroon, mga idol, Mapaluson, Visayas, Mindanao, ay muli ko kayong binabati ng isang magandang hapon. Ngayon, ang paksa ng ating tatalakayin sa mga oras na ito, may kaugnayan ito sa yung tinatawag na spiritual. May kaugnayan ito doon sa mga may mga taglay na di umano agimat, anting-anting o ano pa. Alam niyo ba mga idol, yung gamit na sinasabi o yung agimat o yung anting-anting, nabanggit ko na doon sa nakaraang kong video, dalawang uri yan. Isang kaliwa, isang kanan. At ang pinakamataas dyan, yung tinatawag na kaliwat kanan. Oo. Nabanggit ko na rin sa mga una kong video na yung nagtataglay ng kaliwat kanang agimat o anting-anting, yan ang mahirap banggain. Oo. Kasi lahat na nasa kanya eh. Pwede siya sa masama, pwede siya sa mabuti. Tulad nung kinukwento ko sa inyo nung nakaraan, yung naging kaibigan ko si Tandang Morales, pero hindi ko alam kung nasa na siya ngayon. Matagal na panahon na rin naman kaming nagkahiwalay. Ayun mga idol, kaliwat kanan ang taglay nun. At kinukwento nga niya nung panahon niya, nung panahon ng kasagsagan ng bakbakan sa Mindanao, isa siya sa mga tumutulong sa mga militar para pasukin yung mga kuta ng mga rebelde ng mga Muslim na hindi kayang pasukin ng mga militar. Sabagay, hindi ko man nasaksihan yung mga pangyayari sa mga kinukwento niya, pero may mga pinakita siya sa akin mga bagay na parang nagpapatotoo sa akin na totoo yung sinasabi niya. Kasi mga idol, nung makasama namin siya sa trabaho, unang araw na nakasama namin siya sa trabaho, alam niya na ginugutom na ako. Hindi ko man sinabi sa kanya, pero alam niya. Sabi niya, boy, ginugutom ka na. Sabi ko, oo tata, wala pa nga ako yung ano natin eh, para makabalik tayo. At doon sa project na ginagawa namin, walang kantin. May kantin sa kabilang construction, pero hindi naman kami pwedeng mangutang doon dahil hindi naman kami under ng construction na yon. Ang una niyang binigay ng patutuo nga sa akin, mga idol, kaya ako naniwala, palaralan ng sigarilyo, ginawang pera. Oo. Ginawang pera. Nung araw, yung 50 pesos, pag meron ka niyan, aba, ay maghapon, hindi mo na kaya ubusin yan. Way back 1968. Oh. 68, 69. Pag may ganyang kakalaking halaga, magkano lang ang gano'n ng tao nung araw? 14, 18. Oh, di ba? Sobra pa sa isang araw yung 50 pesos na yon. Bali, katumbas na yata na isang linggong sweldo mo yon. Yun. Sabi niya, akin na yung palaran ng sigarilyo mo. Harap-harapan, ginawa talaga niya. Hinokus-pokus lang niya.
Pero hindi ko alam kung namamalikmata lang ako. Pero nung ibinili ko doon sa kantin, pera talaga. 2 kape ang binili ko, tsaka bali 4 na tinapay. Pang merienda. Hindi ko naman alam pala na hindi siya kumakain. At yun ang pinagtatakan ko sa taong yun. Maghapon, hindi ko makain. Tubig lang ng tubig. Sabi nga niya, hanggat may tubig boy, buhay ako. Mamamatay lang ako sa isang lugar kapag walang tubig. Kung tubig lang siya maghapon. Kaya yung binili kong kape, ako na rin ang uminom. Yung tinapay, minirienda ko na rin sa hapon. Kasi mga bandang alas 10 yun eh. Nung bigyan niya ako ng pera, dahil kung namalikmat talaga ako, doon sa ginawa niyang pera, hindi ko maibibili yun doon sa kantin. Naibili ko. Sinuklihan pa nga ako eh. Magkano lang yung halaga nung nabili ko, wala pa yatang 12 pesos. Yung 12 pesos nung araw, pag nagmerienda ka ng ganun kalaki, busog ka na. Katumbas na halos na isang araw mong sahod yun eh. Kaya parang naniwala ako sa mga kinukwento niya na isa siya sa tumutulong sa mga military pag may operasyon sa lugar na hindi kayang pasukin. Talaga nag-aabang daw siya sa mga military. Pag nasa lubong daw niya mga military, alam niya kung saan pupunta, sinasabihan niya, huwag muna kayong tumuloy, susuriin ko yung lugar. At patatahimikin ko para makapasok kayo nang hindi nila namamalayan. Ganun siya. Yung kinuwento pa kanya sa akin eh. Pinakita niya yung kahoy. Talaga naniwala rin ako. Yung kahoy. May dos-pundot yun eh. Maikli lang naman. Sabi niya, ito boy. Pero yung ginamit ko, sabi niya doon sa mga rebelde, hindi gantong kahoy, bakawan. Bakawan daw, yung puno. 6 yung rebelde na nakaabang doon sa dadaanan ng mga militar bago makapasok doon sa pinaka-area. Sabi niya, bakawan lang ang pumatay sa kanila. Paghawak na yun doon sa kahoy, inisplikitik niya, tapos hinagis niya. Sabi niya, puksain mo silang lahat. Lahat daw nung paluin ng kahoy na yun, pumapalong po sa yung kahoy, humahampas yung tao eh. Tinamaan doon talaga sa ulo eh, basag yung ulo eh, tirik yung mata eh. Binaril-baril pa raw, pinapatukan yung kahoy na yun, pero hindi man lang daw na ano yung kahoy. Kaya naniwala ako kasi, yung nga, yung dos-por-dos na hinawakan niya, sabi niya, break time nun eh, walang tao. Nasa ano lahat. Nandun kami sa may likod ng project. Sabi niya, papakita ko sa ito boy. Yung dos-por-dos na hinawakan niya, inisprekitik niya, inipihipan niya, tapos hinagis niya sa ere. Umikot-ikot, parang rumpilyo. Kaya sabi niya, pag inutusan ko yan, tamo, papalapitin ko, gano'n niya. Halika, lumapit, hinawakan niya. Pagbitaw niya ulit, umiikot-ikot sa ere. Sabi niya, sabi niya, boy, kahit saan ako magpunta, basta't may nadampot ako kahit kapirasong kahoy. Uupo lang ako niyan, uutusan ko lang yung kahoy. Sipin mo ganun katindi yung galing nun. At ano nga niyang pinakita sa akin, kaya ako naniwala, gumawa ng pera eh. Tapos pangalawa, yung kahoy na yun. Tapos marami siya pinakita sa akin na kung iisipin mo, unbelievable, hindi ka panipaniwala. Pero, masasaksihan mo. Kaya yun, naniniwala ako sa kanya. Kinuwento nga niya eh, mula Mindanao hanggang dito, sinubukan niya lakarin sa tubig, sa dagat eh. 3 araw, 3 gabi ro siya sa dagat eh. Doon na siya natutulog. Nagigisingan daw siya pag may dumaang barko, pumagaspas yung alon. Para daw siyang tinatalbog.
kung ang ating Panginoong Kristo nakakapaglakad sa tubig nung panahon niya. Siya din. Tatlong araw doon yung nilakad yung dagat, hindi wala pa siya sa 1/4. Oh. Yun, may mga ganun tao. At sabi nga niya, nung hindi na siya nakatiis, ginamit na niya yung instant transmitter. Yung pag ginanon daw niya yung kamay niya, inisip niya kung saan siya pupunta. Para naalala ko tuloy yung palabas ni yung kay Goku, di ba? Si Goku meron nun eh. Kung ano isipin niya mapupuntahan niya. Ganon. At yun, ginawa niya yun sa akin. 4:00 ng hapon, nag-uuwian na yung mga kasama namin. Pagdating ng 5:00, sabi niya, boy, magpaiwan ka. Eh, atat na ako umuwi nun eh. Bili mo paiwanin niya ako, alis na yung mga kasama namin lahat. Paiwan ka, sabi ko, bakit dong? Basta, sabay na tayo. Iniisip ko, sa tandaan niya, sa edad niya 75, mabagal na maglakad. At hindi siya nagtitinelas. Ayun, parang isa akong nahiya ako. Sasabayan ko sa kanya, nakayapak siya. Oo, hindi nagtitinelas yun. Sige, sabi niya, upo ka lang muna dyan. Pagkalipas ng 30 minutos na nakaalis na yung mga kasama namin, sabi niya, sige, maghugas ka na, magbihis ka na. Siya hindi rin nagbibihis. Pag nagtatrabaho yun, nakahubad lang, nakashort. Tapos pagdating sa hapon, hindi naghugas ng katawan yun. Kukunin yung bihisan niya, susuot lang ng baro yun. Sabi ko, sige, hugas na ako. Pero inip na ako nung. Pagkatapos ko maghugas at nagbihis, akala ko, aalis na kami. Sabi ko, tara na lang. Hindi, upo ka muna. Bagamat nabubusit na ako nun, hindi ako nagparata. Upo ako sa tabi niya. Sa bangketa kami. Yung gutter nung construction site eh. Malapit kami doon sa pinagbilibira ng buhangin. Upo ka muna dyan. Sabi ko, bakit ba? Lakad na tayo. Oh, apo na eh. Sabi niya, huwag ka mag-alala. Kung bahala sa'yo, mauna pa tayo sa kanila. Matraffic oh. Eh, gano'n nga. Yung konti, sabi niya, akin na yung kamay mo. Hinawakan niya yung kamay ko, gano'n. Parang magkakapit kamay kaming ganyan. Nung hawakan niya yung kamay ko, sabi niya, huwag kang didilat. Kahit ano mangyari, huwag kang didilat. Pag dumilat ka, maiiwan ka. Doon ako naniwala, meron siyang instant transmitter. Oo. Yun daw sabi niya, ginamit niya, nung nainip siya sa dagat, ginamit niya yun para makarating siya doon sa bahay ng anak niya. May bahay siya may anak siya rito sa Maynila eh. Yun ang ginamit daw niya para mapadali siya. Isang mata lang daw, sabi nga niya, pag ginamit daw niya, walang malayo, walang malapit. Di nga, pumikit ako. Kumbaga, nakiayon ako sa kanya. Sabi niya, pikit mo rin todo yung mata mo, huwag yung pikit na pahapyaw lang, maiiwan ka dyan. Siyempre, ako naman natakot. Eh, maiiwan ako na lang huling uuwi. Wala akong kasamay maglakad mag-isa. Palabas ng village. Diyan kami sa Dasmariñas Village eh. Under construction ng araw yan, yung Dasmariñas Village na yan. Eh, pinagbigyan ko siya, pumikit ako. Meron ko, sabi niya, o sige, dumilat ka na. Pero habang nakapikit ako, pinapakiramdaman ko kung anong mangyayari. Wala naman, wala akong naramdaman na kung ano. Patat naramdaman ko, inip. Bakit ka ako may pikit pa kami? Yung pagsabi niya, o sige boy, dumilat ka na. Pag dilat ko eh, nandun kami sa tapat ng bahay namin eh. Nasa gutter din kami, nakaupo. Kung ano yung pwesto ng pagkakaupo namin doon sa inupuan namin sa trabaho, ganun din yung pwesto ng pagkakaupo namin sa gutter. Magkahawak yung kamay namin. Nagulat ako, sabi ko, oh, paano nangyari? Yung pantanong ko sa kanya eh. Sabi niya, yan boy, pinapakita ko sa iyo yung nalalaman ko para maniwala ka. Kasi kung kwento-kwento ko lang, hindi ka maniniwala. Ngayon, kailangan ipakita ko sa iyo yung mga prueba na ako talaga eh, may taglay.
Sabi pa nga niya eh, ang taglay ko kaliwat kanan, ang kapangyarihan taglay ko kaliwat kanan. Pagka gusto kong tumulong sa nangangailangan ng tulong, ginagamit ko yung kanan. Pero pagka gusto kong gumamit, umano ng kawalangyaan, ang ginagamit ko yung kaliwa. Sabi ko, yung ginamit natin, anong klase naman yun? Sabi niya, kaliwa yun. Oh, kaliwa pa pala yun. Pero kako, okay ah. May konti, di, pasok kami sa bahay namin. Tipla ako ng kape. Hindi naman siya nagkakape. Mga 10 minutos na kami nagkakape doon sa loob ng bahay. Pero kakwentuhan ko lang siya, hindi siya nagkakape. Kwentuhan lang kami. Nagdatingan yung mga kasama ko. Nagulat pa sila. Sabi nila, oh, umalis kami, nandun pa kayo nakaupo ah. Ngayon, dito na, nagkakape ka na. Nauna ka pa sa amin. Tata, sabi sa kanya, tata, nauna pa kayo. Tumawa lang yun. Kaya pala, nung unang isinama namin siya sa project, may mga dala kaming gamit, magta-taxi kami, 4 lang naman kami. Hindi siya sumama. Oo. At ang pinagtataka namin, sabi ko, sumabay ka na rito para hindi ka na mahirapan sumakay. Ang pinagtataka pa namin, first time siya nakarating sa lugar na yon, ay mahirap hanapin yung lugar eh. Pag una ka pa na nakapunta, mahirapan kang balikan yun eh. Sabi, sige na, mauna na kayo. Maglalakad lang ako. Tata, malayo yun, maglalakad ka lang. Anong oras ka darating doon? Baka pananghalian na bago ka dumating. Sige, sabi niya, ayaw talaga sumakay. Huwag ka maniwala, pagdating namin doon eh. Pagparada ng taxi namin eh. Nakaupo siya sa gutter, pangiti-ngiti. Oh. Ganun. Kaya ngayon eh, talagang may marami siyang pinakita sa aking kababalagan na yung sinasabi na to see is to believe. Ako, maging ito, kinukwento ko sa inyo, hindi nyo paniniwalaan eh. Kasi hindi nyo naman nasaksihan, di ba? Pero ako, yung mga kwento-kwento niya tungkol sa Mindanao na tumutulong siya sa mga sundalo, hindi ko pinaniwalaan yun. Kasi kwento lang yun eh. Pero nung pinakitaan niya ako, no, kaya niyang gawin, nakaniwala ako. Yung kasama namin si Cesar, inosisa siya. Tata, sabi niya, meron kang nililihim sa amin. Paano nangyaring nauna pa kayo? Oh. Eh, pag alis namin, nakaupo pa kayo doon. Si Boy, hindi pa nakabihis yan, hindi pa nakahugas yan. Sabi ko naman, ako nga rin ako eh, tataka ako eh. Sabi ni Boy, paano nangyari na sa kayo dumaan? Paano, lumipad kayo, no? Sabi ko, wala. Pataka ako, inawakan lang niya yung kamay ko, tapos pinapikit niya ako. Pero sabi niya, huwag kang didilat, hanggat kung ano man mangyari, huwag kang didilat. Yun nga, pag sabi niya, dumilat ka na, pag dilat ko, dito na kami. Ganoon, katindi yun si Tandang Morales. Kaya yung nasasabi ko, 3 klase ang gamit. Kaliwa, kanan, at saka yun. Ang pinakamatindi sabi niya na may taglay, yung nagtataglay ng kaliwat kanan. Ganun katindi yung matandang yun. Kaya nga, nung sabi niya, kung umaba pa ang panahon, makita kami, bibigay daw niya sa akin yung ganung instant transmitter para saan ko man naisip pumunta, hindi na ako mangangailangan ng pamasahe. At sabi nga niya, kahit 4 kayo, matatawak-hawak kamay, wag didilat, yung 4 na yun, kaya mong dalhin yun, kung saan ka bang pupunta. Sisi nga ako, dapat hiningi ko sa kanya ang timano yun, kasi ngayon, malimit kami magpunta ng Bataan eh. Eh, ang layo ng Bataan, kano pamasahe? Ay, kung meron ako noon. Diba? Tapos, ang pinakita niya pa na isa pang hindi ka panipaniwala. Marami kaming nakakita, mga kasama namin sa trabaho. Sipin mo yung ang laki-laking adobe, bato. Yung 10 tao, hindi kayang buhatin yun.
Oh, binuhat niya. Ibinato ng isang dipa. Yung bigat nun, pagbagsak ng bato, yung adobe, durog eh. Tapos nung nagalit siya sa kasama namin, si Rikitik. Kasi yung si Rikitik, grabe magbiro yun, masakit magbiro. Nakita niya yung kasama namin isang matanda, binatukan, sub-sub. Nagalit siya, sabi niya, wala sabi niya respeto tong taon to ah. Tinawag niya. Pagtawag niya, sumagot pa ng hindi maganda. Sabi sa kanya, ikaw may kailangan, ikaw lumapit. Sabi niya, tarantado pala talaga itong taon to. Bibigyan ko ito ng leksyon. Lumapit siya. Sabi pa sa kanya, paglapit niya, ano tinatawag-tawag mo? Sabi niya, Totoy, tinawag niyang Totoy. Totoy, hindi lahat ng matanda kaya mong bastusin. Ibahin mo ako. Bakit? Sino ka ba? Yan. Tinuro yung puno ng mangga malaki. 2 tao yung mapos, hindi kayang yapusin eh. Kung nakikita mo yung puno na yan, ganyan ako katibay. Kung kaya mong buwagin yan, magbubuwag mo ako. Eh nagmayabang si Rikitik. Sabi ni Rikitik, matanda ka na, mayabang ka pa rin. Baka itulak lang kita dyan, matumba ka eh. Eh malaki yung si Rikitik eh. Maskulado eh. Kasi mga masin nun eh. Dinadaan nga niya sa laki, kaya pag nagbiro siya eh, walang makaporma sa kanya masyado. Sabi niya, oh, sige, sumuntok ka. Kahit gano'n kalakas, todo mo na lahat ng lakas mo. Pinapasuntok niya sa Tandang Morales. Sabi ni Tandang Morales, huwag mo akong hamunin, Totoy. Tinapik lang siya sa balikat. Tapik lang ha. 2 di pa yung tinalsikan niya eh. Nagasgas pa yung siko niya. Sabi niya, nilapitan siya, dinakot dito, ay nakaubad yun. Kasi pinapakita nga niya, laki ng katawan niya eh. Dinakot sa dibdib yun, 3 daliri. Oo, ginanon, 3 daliri lang dito sa dibdib. Inangat. Pag angat ganun, sabi sa kanya, gusto mong ibalik kita sa pinanggalingan mo. Eh, galing ng probinsya yon, Bisaya. Gusto mong ibalik kita doon. Nung tinitignan ko si Rikitik, nangingitim na itong labi eh. Tapos hindi na makapagsalita. Lumapit ako. Sabi ko, Tata, ako nakikiusap sa'yo. Patawarin mo na siya. Baka ako magtanda na yan, madala na yan. Ibabato talaga siya, sabi sa kanya. Nung dumingon sa akin Tandang Morales, nakatingin. Sabi niya, boy, kung hindi lang ikaw, bigyan ko talaga ng leksyon to, bahala siya kung saan siya damputin. Inangat siyang ganun, oh. Ibabato siya. Binaba siyang ganyan, pagbaba ng ganyan, natumba, walang lakas. Lambot na lambot, tapos hinihingal. Sabi sa kanya, huwag mo nang uulitin yung ginawa mo sa mga matatanda. Dahil hindi lahat ng matanda kaya mo. Paano ngayon, nakatagpo ka ng kagaya ko? Gusto mo ba, sabi niya, tapusin ko na yung buhay mo para hindi ka makaperwisyo? Oh, takot si Rikitik. Sabi niya, sige, ibabalik ko yung lakas mo, pero mangako ka na hindi ka na uulit. Tumango lang, hindi makapagsalita eh. Ginanyan lang siya sa dibdib, oh. Sige, bumangon ka. Tumayo siya. Tapos namagpag. Sabay, lumapos siya kay Tandang Morales. Tata, sabi niya, nakapagsalita na siya eh. Tata, maraming salamat. Hindi na ako uulit. Magbabago na ako. Tapos hinimas-himas siya ni Tandang Morales sa ulo. Sige, tatanggalin ko yung kalukuhan sa ulo mo. Hinimas-himas siya sa ulo. Bumait yun. Bumait. Naging magalangin. Tapos nung nagkakwentuhan kami, sabi niya, alam mo boy, kung hindi ka lumapit kay Tandang Morales, malalagutan na ako ng hininga. Malalagutan na raw siya ng hininga. Hindi na siya halos makaingay. Sabi niya, parang hinihigop yung lakas ko. Sabi ko, kaya nga lumapit ako, nakita ko, nangingitim na yung labi ko. Nangingitim na to. Sabi niya, totoo talaga sabi niya, may kapangyarihan yung matanda na yan.
Sabi ko, anong pakiramdam mo nung hawakan ka sa dibdib? Basa ka ng pawis, hindi mo nang dumulas yung kamay. Dapat kung basa ng pawis, hindi mo mabubuhat yun eh. Kahit dalawang kamay pag gawin mo, hindi mo mabubuhat, basa ng pawis eh. Madulas yun, pero siya, 3 daliri. Dito. Sabi niya, yung nga pinagtakan ko, parang may magnet yung daliri niya. Akala ko bumaw sa dibdib ko eh. Kasi ramdam ko yung tigas ng daliri niya eh. Parang may magnet. Tapos naramdaman ko parang hinihigop daw yung lakas niya. Naramdaman daw niya. Yun mga idol. Tandang Morales, kaliwat kanan ng taglay nun. Marami siyang pinakitang patotoo, hindi lang sa akin, pati sa mga kasama namin sa trabaho. Yung si Cesar, mabait din yun eh. Binigyan niya ng gamit yun, binigyan niya ng spreketik yun. Kaya lang, binawi din niya dahil ginamit siya, hindi maganda. Sabi niya, bibigyan kita ng depensa mo. Sa kabutihan to, wag mong gagamitin sa hindi maganda. Kasi ayoko magbigay, hindi ako nagbibigay ng gamit na para sa masama dahil ayoko mapasama ang tao. Ay mabait yun si Cesar, mabait ka kaya hindi kita bibigyan ng masama. Tapos sabi ni Rikitik, dapat tata pala binigyan mo ako. Gusto mo, bigyan kita noon para mapadali buhay mo. Natakot din siya, sabi niya wag na lang mo. Kasi pag meron kang ganon at wala kang taglay na kanan, mapapadali buhay mo. Kaya huwag kayong mga hawak ng gamit na kaliwa. Ibubuyo ka niyan sa kasamaan, sa bandang uli, kamamatay mo yan. Mabait yun, Tandang Morales. Bibinigyan. Eh kaso, ginamit sa sabong ng babae. Akala niya makakalihim siya. Sabi ng Tandang Morales, di ba sinabihan kita huwag mong gamitin sa hindi maganda? Hindi ko naman yung ginagamit ata. Iniingatan ko nga eh. Ilan yung babae mong niloko? Ilan yung sabungan na pinuntahan mo? Hindi siya nakapagkaila. Sabi niya, lahat ng binibigyan ko ng gamit, nasusubaybayan ko. Hindi ka nakapasa kapag subok ko. Binawi. Yun. Yan napagkukwentuhan lang naman natin dahil doon sa yung napanood natin na si Dato Adlaw ay mayroong gamit o yung tinatawag na anting-anting. Siya, si Tandang Morales, hindi anting-anting ang tawag niya o hindi anting-anting. Hindi rin agimat. Hindi. Palibasa siya, taga Mindanao, sabi niya, kung tawagin niya sa amin, gahuman. Sabi niya, gahuman ako. Na kung sabi niya, sa Tagalog daw, yung gahuman, makapangyarihan ako. May kapangyarihan ako, sabi niya gano'n. Mabait yung Tandang Morales. Kaya lang, nung huli kaming nagkasama noon, bali, 1 taon din kami may higit nagkasama sa trabaho. Ang pagtatakan mo talaga rin, hindi ko makain. Oo. Sabi ko, Tata, buti nabubuhay ka pa kahit hindi ka kumakain. Sabi niya, hanggat may tubig. Ang buhay ko nasa tubig, sabi niya. Buti ka ako, di ka nagkakaulo siya. Sabi niya, ganito na ako. Yun, napagkwentuhan lang naman natin yun dahil nga, naano natin yung kay Dato Adlaw, at saka nabanggit ko na rin, hindi lang isang klase ang gamit o yung taglay. Yan. Kaya yun, pinukwento ko sa inyo yun, sabi nga niya, 4 lang daw sila na may ganyan. Yung isa naka-encounter ko na rin. Nakwento ko din ito sa una kong video, si Tata Ando. Sabi niya, sa kabuuan nitong ating mundo, 4 lang kaming meron na ganyan taglay. Yung Tata Ando, ganun din.
May instant transmitter din yun. Yung sana magandang makuha sa kanya eh. Ako, binigyan din niya ako pandepensa lang sa sarili. Nung subukin ako, nagamit ko rin yun. Nung araw, yung Ortegas, yan yung Ortegas na yan. Wala pang flyover dyan eh. Yung uso pa noon yung bus dito sa EDSA na MD at saka JD. Yung kulay pulang bus. Biyaheng monumento at saka Baklaran. Yung sinakyan namin noon, JD yun eh. Pauwi kami nung hapon. May pangyayari dyan sa Ortegas. Go yung amin, EDSA go. Stop yung yung Ortegas. Nung araw may stoplight din eh. Ngayon, yung driver namin, sa harap pa naman kami nakaupo. Sa harap ako nakaupo eh. Humabol sa go. Yung driver, pumataw siya. Nung malapit na kami, biglang nag-warning ng dilaw. Dapat yun, nag-minor na siya. Humabol pa rin siya. Tamang-tama nung mag-red, umarangkada yung trailer, may kargang troso eh. Oo, yung trailer, ang haba, may kargang troso, patawid ng Ortegas. Sabi sa'yo, yung apply niya ng preno, hindi na nakaya. Sumalpak kami doon sa trailer. Tama-tama pa pagsalpak namin doon sa mismong troso. Yung trailer, may kargang troso, doon kami sumalpak. Patay at timano yung driver. Lumusot siya sa salamin eh. Tapos nakaladkad pa kami ng trailer. Nakaladkad pa hanggang sa may kabila. Yung bus namin. Daming sugatan dun. Pero yung driver, ang timano, patay. Ako, dito yung driver seat, andito ako sa kabilang side ganyan. Talsik ng salamin lang ang umano sa akin, yung talsik ng bubog ng salamin. At saka yung katabi ko. Doon ako naniwala sa sinabi niya, pag may katabi ka at meron sa likod mo, salba yan. Pero lahat halos, na hospital. Walang malay yung iba eh. Yung iba duguan. Warak yung uso ng namin bus. Kaya pagbaba namin ganun eh. Mismo yung katabi ko nagtaka. Sabi niya, Brad, nasa harap tayo pare-pareho, ba't hindi tayo nadamay? Hindi na ako kumibot, sabi ko. Niligtas lang siguro tayo ng Panginoon. Yun. Ito si Cesar, bago siya binawian ng gamit, meron pa isang pangyayari, yung hinuhukay namin malalim. 12 meters eh. Oo, 12 metro yung lalim. Gumuho yun. Utya. Siya na lang naiwan sa baba, lahat kami umahon na dahil break na eh. Gumuho, akala namin patay si Cesar. Natabunan siya, daig na lang nakalitaw. Ulo na lang niya nakalitaw. Sipin mo yun? Kung tutusin, patay siya ron. Yung tabo, yung pagkakatabon, parang hinawi pa gano'n, paangat. Parang hinawi na talagang inilitaw lang yung ulo niya. Nigasgas, wala siya eh. Dapat, ang unang mapupuruhan sa kanya ron, ulo. Baka durog siya ron, kung sakaling pero hindi. Tapos, inahon niya yung sarili niya. Paghawi ng makapal na alikabok, kala namin patay. Sabi ko, patay si Cesar. Paghawi ng alikabok, naninigarilyo pa rin siya. Yung sigarilyo niya mismo, hindi namatay. Hindi man lang nasaling, hindi man lang nalaglag. Oh. Kaya sabi niya, boy, naniwala na ako sa binigay ni Tandang Morales. Sasalba ka talaga. Sabi ko, oo. Ultimo lahat, pati mga engineer, mga nagtaka. Parang iniwas na hanggang dito lang niya, yung tabon. Parang iniwas talaga sa kanya yung patabunan siya ng todo. Pag ganun, pa-slide eh. Paangat din eh. Parang balon na nasa gitna siya. Kamong hindi nung kapangyarihan na yun. Kaya lang, binawian siya. Sa akin naman, ang pinakitang yung nga, bumangga yung namin sa troso, trailer.
Yung katabi ko, hindi rin nagasgas, hindi rin ano. Tumalsik lang sa amin yung salamin ng bubog ng salamin ng bus. Tapos yung nasa likod namin, hindi rin na ano. Tama yung sinabi niya, bata't may katabi ka at hindi lalayo sa'yo. Ay, yung driver malayo eh. Dito ako, andyan siya eh. Malayo distansya eh. Hindi kagaya nung katabi ko mismo, tsaka nasa likod ko. Yun, no. Paano mga idol, salamat ng marami at sinamahan nyo ako. Marami pa akong gustong kwento sa inyo pagdating sa mga ganyang sistema ng mga kababalagan. Pero ganyan lang muna tayo. Kung may mga comment kayo, lagay nyo lang dyan. Oh. Wala pa ako ibang nakakatagpong ganong klaseng tao na kaliwat kanan ng Taglay. Sabi nga niya, 4 lang daw sila na meron yan. Paano Ito po muna inyong lingkod, si Boyet. Ito uli. Paalam!